Nako mga kababayan, eto na nga ang pasabog ngayong umagang to. Attorney Vic Rodriguez sumabog na nga mga kababayan at tinawag na payaso at aso itong si pinaringgan, no? Si Lacson at itong si Tito Soto, mga tuta daw at payaso mga kababayan. Grabe itong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez na ikakagulat ninyo mga kababayan. Matalinhaga itong ipinahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Dahil nga umano ito mga kababayan sa pagpatay sa Senate hearing ng flood control projects. Kung nababalitaan nyo mga kababayan, yung Senate hearing ng flood control projects ay wala na. Sinuspinde na at ililipat na ito sa executive department mga kababayan. Nako, wala na tayong masusubaybayan na flood control hearing. Nako, ano masasabi nyo dito mga kababayan? Talagang nakakagalit. Para tayong mga roleta na pinapaikot lamang nitong Senado. Tila ginagawa tayong mga parang ginagawa na lang tayong laruan mga kababayan. Pinaglalaroan tayo. Buti na lang yung jowa mo hindi ka pinaglaruan. Aray ko. So ito mga kababayan, panoorin na natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Talagang nagalit ito. Ito yung title niya, Tuta at Payaso sa Senado. Nako. Pag napanood ito ng dalawang tuta at payaso sa Senado, talagang manggagalit ito mga kababayan. Ito na. At hindi ho kaaya-ayang balita sapagkat pinatay ang pagdinig sa Blue Ribbon. Naging malinaw ang pahayag ng Presidente ng Senado na indefinite po yung pagkansela o pagsuspindi sa hearing ng Blue Ribbon. Mga kababayan, harap-harapan na po tayong winawalang hiya. Sirang-sira na po ang institusyon. Kaya natin na sinabing pinatay, pagka ang hearing po ay sinabing indefinitely suspended, indefinite nga po yun, walang katiyakan. Napansin ho ninyo, nung nabanggit na, yung pangalan na ayaw ni hindi man mabanggit ng mga senador, yung mga pangalan na ayaw man banggitin ng mga kongresista, except of course for a few, like Senator Dante Marcoleta, na paulit-ulit binabanggit ang pangalan ng taong ito. Nung nabanggit na, yung pangalang Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Hindi po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon last week. Bakit? Very damaging na po yung naging direktang pahayag, testimonya at sinumpaang salaysay, whether doon sa isa pang sablay na notary public na binawi bigla yung pirma, nasa napasumpaan naman po nung Orly Gutesa, yung Orly Gutesa, ni Master Sergeant Orly Gutesa, nagkakandara pa na po ang mga alyado ng Malacanang, yung mga tuta at payaso ng Malacanang sa Senado, kung paano pigilan ang pagdinig sa Blue Ribbon. Napag-usapan na rin natin sa live. Maging vigilant po kayo, hindi po kaya ito ng 1, 5, 3 tao, kahit 1,000, 10,000 tao. Kailangan po ito collective effort ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat tayo pumayag na indefinitely suspended ang Blue Ribbon hearing. Last week, pinapalamig nila ang issue, pilit pinapatay para makalimutan nung binanggit na yung tila patron nila na hindi humabanggit-banggit ang pangalan. Nung binanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez kung saan nagde-deliver ng mali-maletang pera, ang grupo ng security group ni dating Congressman Saldi, ako bukol ko. Di ba? Colgate Optic White Purple. Purple color corrects yellow for a whiter smile. Clark, it's time. Natakot na po sila ron dahil nasa tarangkahan na po ng Malacanang.
Totoo. Importanteng marinig ko ho yung inyong komento. Sana ho mag-engage kayo. Batiin ko lang po muna yung mga nauna. Si Fernan, si Nuj Ano natin, Manansala, guys? Forward natin. watching from Pampanga, si Ceci, meron po kayong nalalaman sa mga nagaganap at mga higit na mahalagang usaping panlipunan. Kagaya po ng desisyon ng mga tutat payaso sa Senado na patayin ang pagdinig sa Blue Ribbon na ginagawa at indefinite po yung suspension. Sana ho ay si kagaya nila Teresa Lorenzo, yung nasa Kuwait, si I Like Pilipinas from Dubai, sana ho ay mai-share din ninyo ito nang sa ganoon ay higit na lumawak ang pagpapalaganap natin ng mga makabuluhang impormasyon sapagkat lahat po tayo, lahat, walang exception, lahat po tayo ay taxpayers. Oo. At ang pinaglalaroan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay taxpayers money. Lahat tayo taxpayers. Just in case you do not know, dahil meron po talaga na akala nila ay yung matuturing ka lang na taxpayer kapag kayo may trabaho, nagfa-file ka ng inyong income tax return, meron kang withholding tax. Hindi ho. Lahat po tayo, mapa-vendor ng fishball, mapa-negosyanteng malaki, mapamakatamtaman ang katayuan mo at estado sa buhay, lahat po tayo ay taxpayer. Bakit? The moment na meron po kayong binili, kahit ano, sigarilyo, nagpakarga ng gasolina, namalengke, nagbayad ng kuryente, nagbayad ng tubig, kumukonsumo ng internet at meron kayong connectivity, lahat po yan ay may kalakip na buwis. The moment that you are a consumer and you consume something, whether it be goods or services or food, yung mga paglabas-labas po sa mall, pagkain sa labas, taxpayer po kayo. Meron pong kaakibat na buwis yan. Lahat po tayo ay taxpayers. Tama. Kaya lahat po tayo dapat ay kasali sa usaping ito. Balik po tayo sa ating topic ngayong gabi. Ano? Tuta at payaso sa Senado. Wala na pong independence. Wala na po yung sistema ng check and balance. Wala na po. Kaya nga hindi ba lagi ko sinasabi, huwag naman nilang mamasamain kung paulit-ulit po sapagkat tayo nagiging tinig lamang ng mamamayang Pilipino. Dito na po tayo lahat nagsusumbong Oo nga. sa ating mga magigiting na miyembro ng mga military and uniformed personnel. Naku. Siguro Magising na kayo, mga military. Mga yung ibang kabaro ni Gutesa, magising na ho kayo. Pinaglalaroan na lang ho tayo ng gobyerno. Tingnan nyo yung Senate hearing, Yung hearing sa flood control, sinuspin din nila. Tapos babaguhin na. DOH na naman daw ang iimbestigahan. Tapos na daw umano itong sa flood control, ililipat na sa executive department. Wala nang mangyayaring live na hearing sa dito nga sa flood control, mga kababayan. Wala na tayong makikita. Para na lang tayong pinaglalaroan. Parang ICI, mga kababayan, 'di ba? Nagdesisyon sila na hindi na daw isa sa publiko, hindi na bibidyohan ata. Parang hindi na ilalive, mga kababayan, 'di ba? Kailangan ng transparency sa mga ganyang bagay para makita nating lahat kung sino talaga yung tunay na corrupt dito sa gobyerno. Pinaglalaroan tayo, mga kababayan. Nakakagalit ito. Para tayong mga mga laruan. Nakakagalit ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Grabe yung administrasyon ni Marcos ngayon. Sobrang corrupt. Wala man lang maipakulong kung sino yung mga nasa likod dito. Puro lang, anong tawag dyan? Puro lang mga bali-balita tong mga mainstream media ng kung ano-ano, pero wala namang ebidensya. Diba? Itong nangyayari sa hearing sana, malalaman na sana natin Kaso, sinuspend din, mga kababayan. Kaya nakakagalit itong ginawa ng Senado. Talagang sasabog ang puso nyo dito, mga kababayan, dahil pinagloloko na lang tayo. Ang tanging na lang natin pag-asa itong mga military, no?
kung ano yung gagawin nila na hakbang, mga kababayan. Pero po, honorable women and men of the Armed Forces of the Philippines and other uniformed personnels, mga ma'am, mga sir, kanino pa ho kami magsusumbong? Nakita naman ninyo, kanina lamang, an hour ago, nag-anunsyo si Senador Tito Soto, yung Pangulo ng Senado, pinatay ang pagdinig ng Blue Ribbon. Kanino pa ho magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Tutat payaso na ho ang Senado eh. Ilan na lang ang lumalaban dyan eh. At ngayon nagdesisyon, papatayin yung pinatay na ho yung pagdinig, suspended indefinitely. Pinag-uusapan ho natin yan dito sa ating programa na antabayanan po ninyo, let us all be vigilant. Please mag-ingay ho kayo sa lahat ng social media platforms sa community ninyo. Ngayong araw ng ito, Sabado, mag-sakto ho, baka naghahapunan na iba, baka iba nag-early dinner o mag-dinner pa lamang o late dinner. New Colgate Total, our best science, helps prevent oral care concerns. Hostiles approaching. Reciprocating hostility. Whether you are with your family, your friends, your neighbors, your business associates, o yung inyo pong kung anumang grupo, kagaya po ng Tau Gamma Phi. Happy anniversary sa inyo mga tol, yung mga miyembro ng Tau Gamma Phi na nag-celebrate po ng kanilang anibersaryo ngayong araw, October 4. Happy anniversary sa inyo. At ganun din yung mga kabahagi ng TOL, yung Triskelion Order of Law. Ito po yung mga brad naman po ng mga Tau Gamma Phi na nasa law school o dili kaya iba'y naging abogado na ho. So maligayang anibersaryo po sa inyo. At pagpatuloy ninyo yung inyong pagbibigay ng community service. Napakarami niyan mga miyembro niyan. At payapat po tayo, wag na tayo mag-engage doon sa nakagisna nung araw na away dito, away doon, fraternity war. Wala ho yun. Community service na po tayo. At sana, ang gawin po ninyong dagdag o modification bukod sa pagbibigay ninyo ng kung ano-anong physical services, medical, dental mission, yung legal advice, legal aid, sana ho magkaroon din kayo ng pagmumulat sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga brad at sis sa mga mahalagang usaping panlipunan. Pagkagaya po kung paano tayo winawalang hiya ng mga tuta at payaso sa Senado. Labis-labis na po ito, sobra na po ito. Harap-harapang pangwawalang hiya na po ito sa ating mga Pilipino. Totoo, Masyado na mga kababayan, harap-harapan talaga tayong winawalang hiya ng gobyerno. Talagang pinagluloko na lang tayo, mga kababayan. Kung kayo, anong masasabi nyo dito sa mga inihahayag ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan? Siya nga nakakaramdam. Kayo pa kaya? Ako din nakakaramdam, mga kababayan, na pinagloloko na lang tayo. Pinapaikot. Kaya wala na tayong makukuha pang magandang pagbabago sa gobyernong ito, mga kababayan. Kaya nakakagalit. So mag-comment kayo, mag-like at kung ano ang opinion nyo dito sa nangyayari ngayon. Dahil pinatay na nga nito ng Senado itong pagdinig sa flood control anomaly. Anong komento nyo dito? So yun lang, mga kababayan. So hindi ko na patatagalin to. Hindi ko na patatapusin tong video. Basta nanawagan dito si Attorney Vic Rodriguez, maging sa mga Army, sa AFP, sa mga Marines, na aksyonan na yung mga ganitong bagay na corruption sa Pilipinas. So yun, mga kababayan, kayo rin kung ano ang opinion nyo, mag-comment kayo. At sa mga bagong pasok dyan, mag-subscribe kayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat.